Oo, nag-down ako. Kumbaga, naging sugarol ako, kabarkada. Sa lahat ng mga sugarol dyan, talagang naging sugarol din ako. Kumbaga, parang naibenta ko lang lahat yung sasakyan ko, pag-ari-arian ko, mga alahas ko, sa ipong ko ng mga sa paninda. Sinabihan ako ni Jomer, ni KB na, Toy, wala na akong bilib sa'yo. Doon ako natauhan ngayon, kabarkada. Alam mo yun, OG siya, sabay, kaya mo rin pala siyang biruin. Tara, nabatukan ko nga yung kabarkada sa sobrang saya ko. Oo, alam ni Jomer yun, nabatukan ko talaga siya. Yung sinigo ko siya, sabi, binatukan ko pa siya, sobrang tawa ko. Tapos nagulat ako, kahit wala akong pera, malakas yung loob ko, basta pag nangutang ako, kabarkada, kaya kong ibalik. Pag nangutang ako, pag oras na nangutang ako sa tao, ayoko mapapahiya ako. Kaya kabarkada, ganun din ang gawin ninyo. Para may magtiwala sa inyong tao. Yo, what's up mga ka-street? Nandito nga pala tayo ngayon sa Tutuban Center Mall at syempre, bibisitahin natin ang pinakamalupit na negosyante dito. Pero bago yan, ako muna si Nads, aka Nardong Bagsik, at kasama ko si... Righteous mo, what is up, the mobsters? Alam ko sigurado, kilala mo to. Tara, Tara. bisitahin natin. Barkada! Ay, kabarkada, kayo pala yan! Ayos na ka, kabarkada. Kumusta ka, barkada? Layo Kumusta? pa dinayo ninyo, kabarkada. So, syempre, yung mga brand ko nasa gilid. So, meron, nandito sa gilid. Pero itong mga to, puro iba't ibang brand to, nakasirkulo sa akin. Kumbaga, ginawa namin to ni Jomer. Nag-umpisa kami dito. So, lahat ng mga to, iba't ibang brand. Meron din tayong retro, meron tayong Hageshi, meron tayong Kila Mines, meron tayong B-Mic, may Tondo brand, siyempre Black Market, Affiliated, Dress to Kill, Rare, Street Matic, Street Knowledge, Dame, Dominate, Straight Cash, at siyempre South 87 at B-Mic, Good Mafia. So ayan yung mga makikita mo dito, kabarkada. Siyempre, hindi lang yung brand yung meron dito. Siyempre yung akin din. Nakita mo naman yung mga gawa ko, kabarkada. So lahat yan, puro gawa ko, sarili kong pag-iisip yung mga yan, kabarkada. Kaya lahat yan, ultimo mapapolo, pantalon, tapos lahat. Tapos kung krusyonada mo mga sombrero, kabarkada, meron din tayo dyan. Basta lahat nandito na, kabarkada. Ako nga pala si Ryan Revilla, mga kabarkada, kung tawagin kabarkada, pero WGT lang ang pangalan ko, aka ko. So, may-ari ako ng pwesto rito sa Tutuban hanggang Cartimar. So, kung pupunta ka dito sa Tutuban, marami kang makikita dito ng mga pamorma mo at meron din ako dun sa Cartimar. So, kabarkada, magandang hapon sa inyo, mga kabarkada. Bago magsimulang magnegosyo si Kabarkada, ano ba nga muna yung kanyang pinagkakabalan? Pinagkakabalaan ko dati, bata pa ako. Lagi lang ako sa lansangan, kabarkada. Kumbaga parang dati, ang mga ginagawa ko, basketball lang ako dati, basketball. Ang ginawa ko, kabarkada, bago ako nagsimula, kabarkada, yung bata pa ako, kabarkada, tanga na, nagbenta ako ng plastic muna, kabarkada. Sa Baclaran, sa Baclaran, mismo sa Baclaran. Plastic. Pag bumupunta ka sa Baclaran yung araw, kabarkada, may plastic na binibenta. Yung may plastic ka talaga. Yung, kunyari, mamimili ka. Plastic bag, yung kunyari. Hindi, yung plastic lang mismo talaga. Para kanya, siyempre, pag sa Baclaran, maraming kang bit-bit. Ayun yung ibibili mo sa mga bata. So, batang Baclaran ako, nagtinda rin ako noon, kabarkada. Nung iniisip ko, ang sarap pala magtinda, ang sarap magnegosyo, ang sarap kahit konti kita, importante bumabalik. Sabi ko, sarap na. Medyo naramdaman yung pag-aasal. Oo, doon ko naramdaman hanggang sa nag-aaral pa rin ako noon. Grade 4 ako, tandaan-tanda ako, grade 4 pa lang ako noon. Tas, sa sobrang kulit ko, siyempre, hindi maiwasan din yung mga bata ka, siyempre, kapusukan. Hindi naman tayo pinakamatapang dun sa lugar natin, pero kahit pa paano, nadadaan din talaga sa mga nadadaan lang sa mga siyempre kabataan mo. Hanggang sa kabarkada na transfer ako dun sa probinsya namin, sa Pagbilao, kabarkada, dun sa Lucena, sa
doon sa Lucena, sa Quezon. Yung nag-high school ako, dito na ako sa Pasay talaga. Gaano ba kakulit si Kabarkada? No? Hindi naman saktong kulit lang, pero ang isip ko talaga, yung pera talaga eh. Kabarkada, pera talaga yung gusto ko. Bata pa ako, nagtitinda na ako eh. Natigil ko nga yung ano, di ba? Natigil ko yung Sa plastic. sa plastic kasi nga, ano, kumbaga parang, ano lang din, gusto ko lang din, tinesting ko lang. Then, eto na. Yung nasa edad na high school na ako, nagkaanak ako, kabarkada. Nagkaanak ako, sabi ko, hindi na ako pwedeng parang nisip ko agad, paano ibubuhay ko sa pamilya ko? Diba? Paano ko ibubuhay yung pamilya ko? Paano mo tutustusan? Paano tutustusan? Paano ako makakabili ng gatas? Paano ako makakabili ng diaper, kabarkada? Eh, bata ako pa nun. Siyempre, nagsisimula ako pa. Oo, pero ito na, kabarkada. Nagsimula muna ako, magtatrabaho muna ako. Nag-apply ako ng trabaho. Kasama ko mga tropa ko. Nag-apply kami ng trabaho. Tanda-tanda ako, Greenwich, kabarkada. Isipin mo, nakatapos ako na high school ako, tas college, magka-college ako. Yung kasama ko, walang pinag-aralan. Yung pahinatanggap, kabarkada. Yung pahinatanggap, sabi ko, tangina, parang para sa akin, challenge ba ako nito? Parang gano'n, parang So, unang apply mo, hindi ka tatanggap. hindi ako natanggap. Oo. Pero yung kasama mo natanggap. Natanggap. Sabi ko, puta. Sakit sa akin nung kabarkada. Siyempre, may pinag-aralan ako eh. Tapos yung kasama ko, walang pinag-aralan. Partida, bungi pa yun ha. Eto na, kabarkada. So, nag-apply ako, nagseryoso ako. Kasi, lumabas si anak ko, nag-apply ako. Nag-apply ako ulit. Nag-try ako uli. Nakapasok na ako. Kumbaga, Saan? doon pa rin uli. Sa Greenwich again? Oo, doon uli. Tapos noon, nakapasok na ako. Kumbaga, bibigyan na ako ng requirements, mga ganun. Kaso, inawat na ako ng mga magulang ko. Sabi sa akin ng mga magulang ko, huwag ka na maganyan, anak. Bibigyan na lang kita ng hanap buhay. Ayun na. Kasi siyempre, yung mama ko, tsaka tatay ko, meron pwesto sa Baclaran. So, sa ilalim ng LRT. Hanggang sa nawa sila sa akin, kumbaga parang hindi naman kasi kasi kami kayaman na talagang from the scratch lang din kami. Pinaghihirapan din namin yung pera. Pagdating sa Baclaran, mga kabarkada, negosyante yung mga tao dyan. Pero puro hassle. Tapos sinubukan ko magtinda na uli ng padlock. Yung padlock. Alam na mga kaibigan ko. Baclaran talaga yung ilalagay mo lang talaga dun sa sa eskalera lang, sabay dun lang. Kumbaga pwesto ng nanay ko nasa gilid lang. Tapos dun lang ako. May tarya yun, di ba, kabarkada? Anong tarya mo ron? Yung unang tarya mo? 20 pesos lang yung bayad ko ron. Araw-araw ba yun? Araw-araw yun. Pero hindi ako minsan nagbabayad kasi makulit ako eh. Kumbaga siyempre ninang ko rin yung leader eh. Shoutout nga pala kay Ninang Bioli. Yan, Naging leader din kasi yung nanay ko doon. So, kumbaga, paanuhan lang din ng mga datingan doon. Kumbaga, basta kung pag wala kang benta, hindi ako magbibigay. Ganoon. Pero pag marami akong benta, bibigay ako. Ganon. doble pa. Hindi naman. Kumbaga, magulang ako eh. Ganun lang din yung bibigay ko sa inyo. Ganun lang. Tapos hanggang sa, inaral ko yung negosyo. Sabi ko, ganda ng kita dito ah. Isipin mo, barya lang yung punang ko. Tapos, dumudoble yung barya ko. Kaya kabarkada, mahalin nyo yung barya, kabarkada. Hindi ka naman pupunta sa ganito kung wala kang tiyaga, kabarkada. Kaya ang pinakamaganda talaga, kabarkada. Tiyagain mo na ng tiyagain. Hanggang sa padlock, di ba? Padlock, hanggang sa nakabuo ko ng mga pampuhunan para sa mga damit. So, nag-iba ka naman ng produkto? Oo, nag-iba akong produkto. Nag-short ako ng pang-basketball, nag-short ako ng mga kung ano-anong sari-sari talaga. Pero, sa Baclaran, number 1 pa rin ako. Kasi dugo ko hip-hop, kabarkada eh. Kumbaga yung tinitinda ko, pang-hip-hop pa rin. So, meron ako mga pubo doon, may mga dice one ako. Kumbaga, lahat ng mga old school na mga panindan yung araw, kabarkada. Wala pa yung clothing. So, may connection ka na nun? Meron ako mga connection. Hindi, lang, pirata lang, kabarkada. Hindi, siyempre, pag sa Baclaran, kumbaga, siyempre, yung mga Chinese, marami tayong mga kaibigan na Chinese, na mga supplier. So, doon lang kami kumukuha. Pag nakikita ka may potential, kabarkada, papautangin ka. Ngayon, ang ginagawa ko doon, kumukuha ko ng madami, papasikat muna ako, papa-impress ako, para pagkatiwalaan nila ako, hanggang sa umuutang na ako doon. Pag utang ko, ayun na. Ang kailangan talaga niya sa hanap buhay, relasyon, matibay na relasyon sa hanap buhay. Kasi pag parehas kayong matalas,
pupurol kayong dalawa. Tiwalaan lang sa isa't isa, mga kabarkada. So hanggang sa kabarkada na nakuha ko na yung gano'n, nagkaano, lagi rin demolish dun kabarkada. Sa Baclaran, MMDA kalabang ko, kabarkada, hindi ako sa, tulak talaga ako ng kariton dyan. Pag nandiyan dyan yung MMDA, labas. Pag pumapasok sa amin MMDA, pasok kami, ganun. Ganun yung mga banatan namin dun, tapos ang hirap din pa. Minsan, wala ka rin benta, kabarkada. So, lagi ko naiisip, kabarkada, pag wala kang benta, putang ina, nalangin ako lagi. Sabi ko, tangina, hindi pwedeng ganito, paano yung pamilya ko? Sabi ko, sarili ko, tangina, bakit nagkaganto, bakit wala akong benta? Ano bang kulang? Kumbaga parang, mali ba yung niluluto ko? Parang gano'n, mali ba yung niluluto ko? Siguro kailangan ko pa ng sipag. Iniisip ko lang lagi yung pag wala akong benta, tangina bukas, babawi ako. Ganun lang lagi. Hanggang sa ganun lang, pagtsaga-tsaga lang ako hanggang sa nagka-demolish, kabarkada. Wala na talagang Baclaran kasi naupo si Digong eh. Meron isa. Kumbaga nalubog-lubog din ako sa utang, kabarkada. Sobrang lubog din. Oo, nag-down ako. Kumbaga naging sugarol ako, kabarkada. Sa lahat ng mga sugarol dyan, talagang naging sugarol din ako. Kumbaga parang naibenta ko lang lahat yung sasakyan ko, pag-ari-arian ko, mga alahas ko, sa ipong ko ng mga sa paninda. Lahat nawala, kabarkada. Sabi ko, tangina, paano to? Tapos pandemic pa. Nagsimula ako uli, pandemic. Kasi nawala ako dun sa, sa Baclaran eh. Nandito yung paring Jomer ko. Jomer, tumira na ako sa mismong bahay nila. Shoutout nga pala kay OGKB. Kumbaga parang siya yung nagpatindig sa akin talaga, nagpahubog sa akin. Siyempre sa 187 yan. Pandemic days, kumbaga ang dating, wala nang bilib sa akin talaga si Jomer eh. Kasi tangina, sugarol kaming dalawa ng kapatid niya. Yung kapatid niya, binenta na rin yung sasakyan. Ako, gaya rin ako. Sige, benta natin yung sasakyan. Sugal lang tayo ng sugal. Eto na. Sinabihan ako ni Jomer, ni KB na, Toy, wala na akong bilib sa'yo. Doon ako natauhan ngayon, kabarkada. Doon ako natauhan, kabarkada. Sabi ko, tangina, ginanon ako ni Jomer. Ginanon ako ng OG ko. Sabi ko, sige. Kumbaga parang ang dating ko, kabarkada, hindi ako pwedeng ganunin eh. Dahil siyempre, tangina, galing ako sa diskarte, sabi, ginanon ako. May pride ako. Binalik ko yung tiwala ni Jomer ngayon. Sabi ko lang sa utak ko, tangina, simula ako uli. Ginanon ako eh. Ngayon, ang ginawa ko, meron akong last na lang talaga. Last na kapital. Yung kapital ko, kabarkada, yung pandemic, kabarkada, yung pandemic. Yung lote ko, kabarkada, yung lupa ko. Tangina, binenta ko yung lupa ko. Pinagparti-partihan namin ng mga kapatid ko hanggang sa nakakuha ko ng kapital. Ayun na. Biglang parang ang dating, hawak ko na yung pera, kabarkada. Hawak ko na yung pera. Nung pinagbentahan ng lupa, sabi ko, last ko na to. Hindi ko na pwedeng maliin to. Tapos tumingin ako sa taas. Tumingin ako sa Panginoon doon sa langit. Meron nakitang falling star. Pagkita ko sa falling star, ang tagal, kabarkada. Pagkita ko sa falling star, ang tagal. Pikit ako, sabi ko, sana mag-click tong negosyo ko. Sana may makatuwang ako, meron akong kabackup dito, meron akong nasa likod ko. Ayun nga, nangyari, kabarkada. Parang binigyan ka ng sign. Binigyan ako ng sign, kabarkada. Ayun, nakasama ko paring Jomer, tsaka si Benson, si Abadon. So, ang ginawa ko, parang binigyan ako ng sign, nagdiretso ako sa patahian. Nagsimula ako ngayon sa patahian ngayon. Konti-konti lang, kabarkada, plain lang. Sa lahat ng mga kabarkada ko dyan, alam nyo yan. Kung may magpauso ng Pro Club Inspired, walang iba kundi ako yun, kabarkada. Mula sa Eastside yun. Kami yung nagsimula ng salitang Pro Club Inspired. Tapos hanggang sa puro plain ako kasi gusto ko muna testingin eh. Kumbaga pa pinag-aaralan ko, dami ko pang mga mali, kabarkada. Minsan, sira-sira rin talaga. Talagang napipail talaga. Sabi ko, okay lang yan. Hanggang sa nakukuha yung formula ng tamang sukat, tamang ano. Hanggang sa pumutok na ako dun sa plain. Plain na mga, siyempre, ang mga buyer ko dun talaga, mga kabarkada, mga pang-gangster eh. Hanggang sa mga nakakuha ko ng mga koneksyon na mga gang talaga, kabarkada. Hanggang sa napauso ko yung mga stripe, hanggang sa kung ano-ano na, kabarkada. Kaya shoutout sa lahat ng mga gang dyan, kabarkada. Nagsimula kami, nagtanong pa ako kay Jomer. Sabi ko, Ming, may Lazada ako, may Shopee ako eh. Paano to? Gumagana na eh. Meron ako nakuha dun sa sa Tutuban Night Market eh. Sabi ni Jomer, ituloy mo yan, kabarkada, tignan mo.
Ngayon, nilakasan ko lang yung loob ko, kabarkada. Nilakasan ko lang yung loob ko. Paglakas ng loob ko, kabarkada, pumunta ako doon, bumunot ako. Pagbunot ko doon, binaliwala ko pa, kabarkada. Binaliwala ko pa yung yung pinakang bunot ko eh. Kala ko wala lang kasi kahit pa paano sa Lazada, sa Shopee, kumikita na ako eh. Eto na, kabarkada, tinawagan na ako dito sa Tutuban Night Market. Pagpunta ko doon, pagdadownin ako, wala pa ako masyadong pera kasi napaikot ko pa yung pera eh. Kasi dito sa Tutuban, ganyan talaga pwesto rito. Diba, bunutan talaga dito. Oo, eto na, kabarkada. Nakabunot ako, tangina, saktong-sakto, parang para sa akin eh. Bungad na bungad mismo, kabarkada, bungad na bungad, sabi ko. Dalawa yung kinuha kong pwesto, sabi ko, tangina, ang ganda na itong pwesto na to ah. Nagdadalawang isip pa ako, kabarkada, kung itutuloy ko o hindi. Kumbaga parang ibibigay ko pa sa kaibigan ko pa kasi kumikita na ako dito, kumbaga hindi na ako mapapagod eh. Di ba? Kumbaga dito na muna ako, sa ano lang ako, cellphone ako. Ibibigay ko pa yung dapat sa may-ari ng South 87 kay Ian Rocoport. Sabi ko parang, ayun na yung iniisip ko eh. Bigay ko na kasi nahirapan na ako. Oo, yun. Kasi kumpare ko yun eh. Nangyari nun, sabi ko parang gusto kong ibigay sa kanya. Siyempre, parang iniisip ko ganun eh. Iniisip ko agad, tangina, subukan ko to. Kumbaga parang pinilit ako ni Jomer na kumbaga parang i-push mo yan, Toy. Susuportahan kita. Doon lumakas yung loob ko ngayon. Ngayon, paglapag namin doon, 3 pa lang kami, kabarkada. Ako, si OGKB, si Abadon. Kaya nabuo yung Tutuban Night Market uli. Dahil sa 3 yan, kabarkada. So, naglagay kami dyan, nag-promote kami hanggang sa, ayun na, nakilala dyan. Grabe, pila tao dyan, kabarkada. Oo, sobra pila dyan. Lalo pag magde-December, midnight sale. Oo. Tapos kung ano yung mga tinitinda namin, tapos kung ano yung mga sinusundan ng mga bata, ay masarap eh. Yung mga sinusundan ng mga bata, kunyari yung forma mo, tapos gagayahin ng mga bata. Ang sarap, nakaka-inspira yung mga ganun. Tapos hanggang sa kung ano-ano na yung mga ginagawa ko. Tapos eto na, kumbaga nagkagulo-gulo eh. Sa night market, parang pinipirahan lang ako dito ah. Parang kada 6 na buwan, parang ang dating. Mayroon mga rights. Yung may mga rights, kumbaga parang rights na babayaran mo, tapos ililipat-lipat ka pa para hindi ka pa para hindi ka lang mawala sa pwesto. Kilala na yung pwesto ko dun sa nandoon na talaga, nakatayo na eh. Tapos eto na, ang nangyari dun, nare-reshuffle, parang nai-visit ako, parang walang permanente. Iba talaga kasi pag mga pag organizer, pinaganda mo na eh, sabay sisirain mo pa ng gano'n. Hanggang sa iniisip ko, sa mga kaibigan kong mga nagko-clothing, sabi ko sa kanila, hindi na tayo parang dito. Subukan na muna natin dito sa loob ng mall para komportable tayo, para yung buyer hindi sila masyadong crowded. Kumbaga parang relax na relax kung mamili sila dito. Ayun, ang ginawa ko, sinimulan ko to. Na walang pera, kabarkada. Walang pera, malakas yung loob ko, kabarkada. Kahit wala akong pera, malakas yung loob ko. Basta pag nangutang ako, kabarkada, kaya kong ibalik. Pag nangutang ako, pag oras na nangutang ako sa tao, ayoko mapapahiya ako. Kaya kabarkada, ganun din ang gawin ninyo. Para may magtiwala sa inyong tao. Tulad niyan, lahat ng mga brand dito tiwala sa akin. Kasi naayos ko. Hindi ako nagpapasira sa pera. Hanggang sa ito, kabarkada. Malaki yung pwesto ko, maganda yung pwesto ko, pero ganun pa rin tayo. Hindi naman malaki tong pwesto ko, hindi lang ako yung nagtrabaho nito. Siyempre, nandiyan yung tatay ko. Nandiyan din yung asawa ko na sumusuporta sa akin. Suportahan lang yan, kabarkada. Kung ano yung mali, tinatama nila. Mas masarap kasi yung mga ganun, lalo na sa mga partner mo na binibigyan ka ng guide. Tapos, napakaswerte ko rin, kabarkada. Alam mo kung bakit? May tatay din kasi ako magaling eh. Kasi yung tatay ko nasa ibang bansa, engineer siya ron. So, hindi na siya nakapagtrabaho. Kumbaga yung mga gawain ng mga ganun na sa mga pagkakalkula ng mga tela, natutunan niya. Share niya rin sa'yo. Oo, kumbaga parang napakaswerte ko kasi may tatay akong ganun. Kumbaga parang ang galing niya, sabi ko. Nakukuha niya lahat yung mga tamang mga kalkulan na kung ilang piraso yung mga gagawin. Kasi hindi ko naman kayang gawin yun kung wala sila kabarkada. At syempre dito sa mga tao ko. Kaya masaya ako dahil nandiyan sila para sa akin. Kumbaga parang ang dating ko, kabarkada, na lang ako Ako na lang yung nagpapakilig sa mga buyer. Yung mga, meron ako neto, pupunta lang sila, kabarkada. Kaya maraming salamat sa mga natin, mga kabarkada nating mga nakasuporta dyan, kabarkada. Siyempre, sa Wuji Tila Brand. Paano kayo nagkakilala ni Junior?
Ni OGKB. Si Jomer, idol ko na talaga yun dati pa, kabarkada. 187 siya, sabi ko, galing pumorma nito ah. Eh, gusto ko talagang pag mga kasama yung magagaling pumorma. Sabi ko, tangan ang galing ng forma nito. Sabi ko, walang kapares to. Kumbaga sa salita, hard to find yung forma nito. Kumbaga, ang datingan niya, kumbaga parang 1 out of 1, 1:1 yung mga forma niya. Yung alam mo, hindi mo kayang bilhin talaga. Yung, nyari, pag nakita mo sa kanya yung forma niya, sabi ko, sa kaya nakakabili ng ganung forma. Ganon yung si Jomer dati. Hanggang sa, naging ka-close ko siya, tumambay siya dun sa amin. Kasi nagka-jowa kasi siya sa Baclaran. Hanggang sa, napatira siya sa amin. Si Jomer kasi yan, si Jomer, gusto rin yan, yung katahimikan na rin talaga. Kumbaga tumira siya sa Baclaran, mga nakasama ni Jomer doon, kami-kami, puro negosyante, tas kulitan lang. Doon kasi sa lugar nila, puro away, puro barilan, puro away-away. Doon kasi sa amin, sa Baclaran, puro negosyo, puro tawanan lang. Puro komedyante mga tao doon. Kaya doon siya nakakakuha ng mga stress reliever. Yung mga ganun parang masarap doon. At home siya ron. Oo, at home talaga si Jomer doon. Hanggang sa naging kaibigan ko talaga siya. Hanggang sa naging ka-close ko siya. Tapos yung kapatid niya, hanggang sa lahat ng isay naging kampante na rin sa akin. Dahil syempre, mabuti naman ako sa OG nila. Di pa ako isay doon. Kumbaga parang sabi ko, ang sarap maging kaibigan nito dahil magaling siya. Kumbaga, sobrang galing niya. Di ko may paliwanag pero napakabait niya talaga. Para sa akin kung meron man siyang mga kaaway, okay, ano lang yun, sa inyo na yun. Pero para sa akin si Jomer, napakabait nun, kabarkada. Yan, total kabarkada. Nakikwento mo na si Jumer, si OGKB. Ano pa si OGKB sa street nung magkakasama kayo sa street sa Malate? Pag dun sa kanila, seryoso talaga siya. Sa lugar niya, kasi hindi pwedeng gogopi-gopi ka dun sa lugar niya. Pag nandun dun siya, kasama namin sa hood niya, talagang seryoso siya. Pero pagdating sa amin, kunyari, talagang sa amin lang, tawanan din siya, marunong din siya magpatawa din. Kumbaga, komedyante rin siya. Kumbaga, masarap lang sa feeling na, syempre, tanga na sipi mo. Ano siya OG siya sabay, alam mo yun, OG siya sabay, kaya mo rin pala siyang biruin. Tanga na, nabatukan ko nga yung kabarkada sa sobrang saya ko. Oo, alam ni Jomer yun, nabatukan ko talaga siya. Yung sinigo ko siya, sabi, binatukan ko pa siya, sobrang tawa ko. Tapos nagulat ako, putang na si Jomer pala yung sabi, nagulat ako, si Jomer pala yung katabi, sabi ni Jomer, Toy, si Jomer ako, binatukan mo ako. Sabi ko, G, sorry, pasensya ka na, tawa kasi ako ng tao Pasensya ka na, masaya lang tayo. Ganun yung mga nangyayari. Tapos hanggang sa, tumira siya dun sa amin, ng ilang taon, baga parang banding lang namin ni Jomer, mga counter, tas paggabi na, tanga na, liguan na yun, formation na. Yung mga formation, siyempre, kailangan pag formation ko, lagi kang malinis, siyempre, para dating na dating ka lagi. Ayun ang sinasabi ko sa inyo, kabarkada. Pag si Jomer, kumanto na yun, tas bagong ligo, tanga na dating yun. Ayun yung mga nakukuha ko sa kanya, kabarkada. Tumira kasi sa akin yung sila sa lugar ko si Jomer Pero meron, hindi ako makakalimot na 187 na tumira sa akin. Walang iba kundi si Jason Skills. Pumunta sa akin yan. Tumira sa akin yan. Si Paos? Si Paos! Oo! Pumunta sa lugar namin yan. Kumbaga, syempre, parang Friendster Days ganun na siguro yung mga datingan. Tapos, nagra-rap-rap din yung, meron kasi kaming mga studio rin doon sa Baclaran. Na-influensya rin kami ng 187 talaga. Kumbaga, yung 187, kumbaga parang gusto lang din nila ng mga ibang, parang ibang trip naman. Syempre, nandun din si Jomer. Parang siguro inisip ni Jomer, gago, masarap dun sa Baclaran. Pumunta ngayon sa amin yun, si Jason Skills, si Paos. Ang ginawa sa amin ni Paos doon, basketball kami. Tapos nagra-rap siya, pinagra-rap namin. Hanggang sa doon sa napatira sa akin, sa bahay mismo namin, pinatutulog ko talaga siya roon. Kasi mabait siya Tapos mabait din ako sa kanya. Kumbaga parang masaya kami, kabarkada, alam mo yun, masaya kami pag pupunta 187 sa amin. Kasi parang doon pa lang, kumbaga parang tangin pupunta sa amin. Di malaking bagay talaga yun, 187 yun Tara, welcome natin dito yan sa atin. Kaya gano'n, hanggang si Paos, naging kumpare ko. Kumbaga, magaang lang din yung mga loob ko sa kanila. Hindi naman maiwasan yun talaga magkatampuhan kabarkada, tulad ng tampuhan namin. Pero, hindi lang pagkakaunawaan, kabarkada. Ganito nangyari kasi doon, kabarkada May shop siya kasi sa sa lugar namin, sa hood namin, may shop siya roon ng black market. Yung mga buyer ko kasi, doon pumupunta sa akin. Baga wala pa akong ganito, wala pa akong shop. Talagang doon pa yung puntahan namin ng mga buyer doon sa bahay namin.
Nagtataka yung mga tao doon sa amin, kabarkada. Nagtataka. Bakit? Tangina, pagpaiba-iba yung mga tao doon ah. Shoutout sa inyo mga buyer. Totoo to, nangyari. Kala siguro ng mga tao doon, tangina, tulak ako. Hindi nila alam, tulak ako ng damit, kabarkada. Kung sino-sino yung pumapasok sa lugar namin. Kumbaga parang siyempre, pag doon sa lugar namin, talagang mamatahan ka. Sino yung pumapasok doon, sino yung pumapasok doon. Hanggang sa, iniisip ko, tangina, panik sila ng panik dito. Baka iniisip nila sa akin, masama yung ginagawa ko ah. Hanggang sa naisip ko sa lugar namin, parang gusto ko kaya magtayo dito ng kahit konting bodega lang. Eh ngayon nakarating doon kay paring Jomer, kala niya magtatayo rin ako ng shop doon. Kaya sumama yung loob niya sa akin, kumbaga parang sabi niya sa akin, Toy, tanga, parang tatablay mo na ako dito. Parang ganun. Sabi ko kay Jomer, pare, hindi kita pwedeng tablayin dito. Una sa lahat, ikaw yung dahilan kung bakit nakilala ko. Ang laki ng utang na loob ko sa'yo, kabarkada, sabi ko sa kanya. Kaya lang naman ako na maglalagay ng bodega, hindi shop kabarkada, bodega kasi puta, alam mo naman pare, pag nandun sa amin, panik ng panik yung mga tao sa akin dun. Gusto ko naman yung hindi na pumapanik sa akin yung mga tao dun na lang sa baba, sana sa bodega. Hanggang sa niniisip ko, doon ko na lang namin na, kumbaga parang sinabi din sa akin ni Jomer na akala ko kasi pare, magtatayo ka ng shop eh, tatampo talaga kasi, sabi ko sa kanya, pare hindi kita pwedeng sagasaan dito. Kung sasagasaan kita, wala akong utang na loob sa'yo pare. Sige, ganito na lang pare, para hindi ka na para hindi ka na mag-isip sa akin, kabarkada. Magtayo na lang tayo dun sa sa Tutuban Night Market. Total, meron akong binunot dun na, na slot dun. Tapos ayun, na kami ni Jomer, parang nagkaunawan na kami. Sige pare, ganun nangyari. Tandang-tanda ko yung sinabi sa akin ni Jomer, nasa likod mo lang ako, Toy. Sabi ko, pare, ganun din naman ako sa'yo. Sabi ko, laki ng utang na loob. Hanggang sa nabuo yung Tutuban. Ayun yung istorya, kabarkada. Sa lahat ng mga negosyante at nagsisimula, kabarkada ha, lagi mong tatandaan, kabarkada. Pag kumita ka ng 2 piso, huwag kang gagastos ng 3 piso, kabarkada. Malulugi ka, kabarkada. Kailangan ng gastos mo lang, kabarkada. Kung kayang-kaya mo naman i-budget yung sarili mo, piso lang ang gastos mo. Para yung 2 piso, i-roll mo, kabarkada. Sa lahat ng mga nagtatayo pa at mga magninegosyo, kailangan habaan nyo rin yung PC. Yung mga pasensya nyo, kabarkada. Tiyaga-tiyaga lang kayo, kabarkada. Ganun lang din naman ako nangyari, kabarkada eh. Hindi naman ako mapupunta dito kung wala akong tiyaga, kabarkada. Mahal ko kasi yung barya, kabarkada. Tsaka, kabarkada. Samahan nyo lang ng puso yung mga ginagawa ninyo, kabarkada. Kasi pag hindi para sa'yo yan, kabarkada, talagang sasablay ka eh. Di ba? Kaya kailangan, masaya ka lang din lagi. Kumbaga parang, ako nga, kabarkada, isipin mo ha. Dari pag meron ako inilabas na design, wala akong pakialam kung hindi mabili. Pero totoo talaga, minsan may ganon. May konti lang bumibili. Parang album yan, kabarkada eh. Meron kang puputok na design, may puputok ka na kanta, ganun. Ganun din ang laro natin dito, kabarkada, sa clothing line. Gawa ka lang ng gawa hanggang sa di mo na alam pala, ganito na pala, lumalaki pa, at lalaki pa, kabarkada. So, hindi pa ako masyadong malaki, hindi katulad ng mga ibang mga kabarkada natin dyan. Pero, isa lang ang masasabi ko, napapakain ko ng maayos yung pamilya ko. Anything na gusto mo i-promote, kabarkada? Siyempre, kabarkada yung store ko. Wuji Tila Brand. Follow mo yung page ko, kabarkada. Pasay Cartimar hanggang Tutuban. Meron din akong TikTok, meron din akong Shopee, meron din akong Lazada, kabarkada. Kung malayo ka. Pero kung gagawi ka naman at gusto mo mag-walk-in dito sa Tutuban, nandito ako para sa iyo, kabarkada. Ako bahala sa iyo sa diskwento. Ganun din sa Cartimar, Pasay, kabarkada. Tsaka dito, kabarkada, sa clothing line, kabarkada ha. Huwag kang mababantilawan. Oras na mabantilawan ka dito, kabarkada, oras na hindi mo sinisigaw yung pangalan ng brand mo, kabarkada, wala ka, mabababa ka. Kasi maraming magagaling, kabarkada. Marami rin magagaling na nakapundasyon na, kabarkada. Tulad ng mga kabarkada kong mga nakasabayan ko, kabarkada. At meron din mga bago. Yung mga bago, ang gagaling ng mga bata ngayon. Tapos pinopromote sa mga TikTok. Sabi ko, ang gagaling na itong mga to ah. Parang napapanis na ako ng mga bata ah. Parang ganoon, napapanis na ako ng mga bata. Pero lagi kong iniisip, sa mga bata lang yung mga na yan. Yung mga sirkulasyon yung market niyan. Meron din akong sariling market, kabarkada. Tulad ko, kabarkada. Ano ba suot ko, kabarkada? Nakita mo naman. Jordan inspired yan, kabarkada.
kung nakahabol ka na ito, kabarkada. At marami pa akong ilalabas, kabarkada. Mga Jordan-inspired, kabarkada. At saka yung mga bago kong mga... Nakilala rin ako sa mga bone tags din talaga, kabarkada. Yung mga naglalabas ako ng mga bone tags, mga iba't ibang mga full print na design. Kaya, kabarkada, abangan nyo yun, kabarkada. Yo! Kayo palaya, kabarkada. Ako po palagi yan yung lingkod. Fuji Brand, Pasay Cartimarang, ang tutuban. At lagi mong tatandaan, kabarkada. Pagdating sa pormahan, lagi mo lang dadatingan at gagalingan. Yeah!